A W350 by 82 column with BF equals to 50 and D equals 350 mm carries a factored axial load of 1632 kilonewtons. It bears on a steel base plate 500 millimeters by 600 millimeters on a square footing 2.4 by 2.4 by 450 millimeters thick. Concrete cover to bar centroid of steel reinforcement for bending is 100 mm. Critical section for shear is defined at distance D for one-way shear and distance D over 2 for two-way shear from midway of column face and edge of the base plate. No? So, ang kakaiba sa problem na to, footing siya, kaso yung pedestal or yung column mo ay wide flange. No? So, parang ganito. Yan. Tapos may base plate. Okay, tapos dyan nakapatong yung, andyan yung footing. Ganyan siya. Okay, tapos etong thickness na to, 50. Tapos etong dimensions na to, 2.4 meter by 2.4. Okay, ganyan siya, no? So, yun na yung medyo kakaiba dito. Tapos, hahanapin natin yung beam shear stress, punching shear stress, bending moment, no? So ang style dyan ni Ma'am Praxi, hindi ko na pinakita yung figure dito para dapat makabisado na natin just in case na hindi ibigay. So, ganito yan. Kung ito yung base plate, ganyan, no? So, i-convert mo daw yan sa equivalent section, rectangular section. Convert mo siya sa equivalent rectangular section. Okay, equivalent rectangular section. Ang dimension niyan, actually binanggit dito sabi, ito pala, from midway of column face and the edge of the base plate. So ito yung edge, ito yung face ng column, so midway. Doon yung ano niya, parang equivalent rectangular na section. So ganun din dito. Kaya lang dito, meron pa tong web. Pero ang ginagawa dito ni Ma'am Praxi kasi, automatic na etong distance na, kunyari, ang dimension ng yan ang dimension. Kunwari, ang dimension ng base plate ay B by N. Okay? So, ang ginagawa ni Ma'am Praxi dito, etong edge na to, is palagi na yan na B over 4. Okay? Tapos, lumalabas yan, B over 2 to. Okay? Tapos, ito naman, masosolve mo to. Okay? Masosolve naman yan. Actually, yan ay ano lang Hindi, ito muna. Ito muna. Ito ay, tawagin kong X yan Yan ay, ano lang naman yan. Yung N, ibawas natin yung depth nung wide flange. Kasi di ba N ito, tapos ito yung depth. So pag binawas mo yun, matitira to, tsaka to. So para ito lang yung makuha ko, divide natin to ng 2. Ayan. So yun yung X. So ngayon, ito kalahati ng X. Kasi halfway, no? Halfway dapat. Okay? So lumalabas ngayon yung sukat na ito, okay, can be calculated as yung N, okay, minus X. No, dalawang X over 2. Kasi X over 2 to tsaka ito. Okay? Minus X. So, compute natin. Ito yung footing. Ito yung footing.
Tapos ito na kunwari equivalent rectangular section. Okay, so itong nasa ibaba, B over 2. So ano nga ulit yung B niyan? Yung base plate nga pala, sinabi naman eh. 500 by 600. So obviously, lalagay yung 500 dito. Ito yung 600. Okay? So yung B over 2 will be B over 2. So that's 500 over, so 250, no? 250 ito. Tapos yung height, n minus x. Tapos yung x ay n minus d. 600 minus yung depth ay 350 over 2. Yan yung x. Kasi babawas natin yan sa 600. So, 475. So, yun yung equivalent, ano natin, rectangular column. So, parang babalikan na lang din sa normal after dito. So, yun na yung, kumbaga yun lang yung tricky part sa problem na to, yung pag-convert sa kanya sa rectangular section. And then after this, back to normal. So, what is the, so nga pala, yung meron ditong force na nag-act, ultimate force, na 1632 kilonewtons. So, syempre, magre-resist yung soil, na magkakaroon ng soil pressure dito sa ilalim. Okay, QU. Okay? So, yung QU can be calculated as, na lang. Okay, PU, na sa baba. PU over area ng footing. Okay, so 1632 over 2.4 squared. So 1632 over 2.4 squared. So that is 283.30. So store ko na lang muna. Kilopascals. So yun yung nag-aak sa ilalim. No? So ang wide beam shear is pwedeng mapunit yung beam ng pagganito or pagganito. So whichever has higher shear force. Now, obviously, ang mayroong mas malaking shear force dyan is yung mayroong mas malaking area. And yung mas malaking area is eto. No? Eto. Kasi ano to eh. Mas maliit yung or mas mahaba, magiging mahaba ito dahil mas maiksi ito. Kapag dito ka kasi, mas magiging maliit yan dahil mas mahaba ito. Okay, so kumpitin natin. So bali, ito yung ano natin kunwari. Failure due to wide beam shear. Okay, so isolate natin itong region na to. Okay, so pag in-isolate mo yan, ito yun. Yung basag. Okay? Tapos meron ditong soil pressure. UU. Okay, so saan ngayon yung ma-under shear? Itong cross-section na to, ito nasa likod. Yan. So meron diyang shear force na kontra. Okay, at yung shear force na yon ay makakompute natin kapag kinuha natin yung resultant nitong QU. Di ba may resultant pa eh. Okay, so yung resultant nun equal lang sa VU. Okay? So, VU is equal to R, wherein yung R natin ay equal sa QU times yung projected area na to. Ito, dito siya nakatama, di ba? Dito siya nag-a-act sa area na to, sa ilalim ng footing. So, meaning, kailangan ko tong length na to. Okay, ito yung length na yan.
Kailangan ko yan. Okay? So, by the way, bago ko makalimutan, yung wide beam shear nga pala, di ba lagi yan nag-act at a D distance from the face of the column. Okay? In this case, our equivalent column. Okay? So, para makompute yun, kung distance na to, tawagin na lang natin siguro ito na X. No? Yung distance na yan. Okay? Bali, 2.4 to lahat. No? Pag binawas mo tong length ng column, 250, tapos kinalahati mo, ito makukuha mo. Di ba? Pag ito, binawas mo to, matitira, di ba, ito plus ito. Tama? Tapos pag dinivide mo ng 2, isang side na lang. Tapos, ibabawas pa natin yung D. So, ibig sabihin, yung X natin ay 2.4 minus 0.25 over 2 kasi ma-minus pa natin yung effective depth. So, ano nga ba muna ang effective depth? Ang effective depth natin, ang binigay nga pala na thickness ng footing ay 450. Tapos sinabi niya na yung cover to bar centroid is 100. So, ibig sabihin, effective depth natin is 450 minus 100. Di ba? Ito yung mga bars natin. $450 minus 100. So, which is 350. Okay? So, therefore, our X would be equal to okay, so 0.725 meter. Ayan. So, yun yung length na to. Okay? Tapos, itong length na to is 2.4 meter. Ayan. So, therefore, yung area natin is 0.75 meter, 725 rather, by 2.4. So, yun yung magiging VU. So, A times 0.725 times 2.4. So, that is the ultimate shear force acting on that section. So, therefore, ang tinatanong kasi sa atin, ultimate beam shear stress. Stress, tinatanong. So, ang beam shear stress natin would be VU over BB. Okay? Ultimate ito. Kung nominal yung tinatanong, maglalagay ka lang dito ng feet. Okay, nominal. Ito naman ay ultimate. Okay, so kapag ka shear, ito ay 0.75. Sa 2010 and 2015 NSCP. Pero sa lumang code, dagdag ko na rin dito, ito ay 0.85. Okay? Pero kadalasan binibigay naman ni Ma'am Praxi para hindi magkalituhan. Okay? Pero kung hindi, at least alam natin, no? So, ayan. So, therefore, ito yung gagamitin natin, yung ultimate. So, FV ultimate ay equal sa 493, gawin nating Newton over B. So, guys, itong B na to, ako ang iniisip ko dyan, laging yan, length ng crack. Okay? Kung gaano kahaba yung crack. So, bali, ito yun. Diba? Which is 2.4 or 2,400. Tapos yung D, effective depth, so which is 350. So therefore, our ultimate shear stress, wide beam shear stress or one-way shear stress would be okay, 0.587. That's megapascals. And that is letter A.
Next, calculate the ultimate punching shear stress in megapascal at the critical section. So, punching naman. So, pag punching shear stress, number 2. Okay, sa pag punching shear stress, ganito naman yung pagkakasira. Okay, tapos yung ano niyan, yung distance niyan, would be d over 2. Magkabilaan. Okay, kaya it turns out na yung total niyan will just be plus d, no? On both sides. Ito rin, d over 2 rin yan. So, parang magdadagdag ka lang ng d, no? So, ibig sabihin, pwede mong ihiwalayan, pwede na yung i-analyze mo ay itong nasa loob. Kung yung nasa loob yung i-analyze mo, ganito mangyayari. Ayan yun, no? Or pwede yung nasa labas. Kung nasa labas naman, ito yung footing. Tapos may butas dito. Ganyan. Okay, so either ways is valid, no? So anyway, ito yung PU na 1632. Tapos syempre, meron dito ang QU. Okay, again, kung ito yung gusto mong analysis ha, pwede naman. No? Ganyan siya. Okay? Kung ito naman yung gusto mong analysis, at meron ka lang dito sa ilalim, QU. Kaya yung iba mas prefer tong pangalawa eh. Itong may butas. Ganyan. No? So again, ang goal pa rin naman natin dito is hanapin yung shear stress dito or shear force acting on this side. Okay, ano yung shear force acting on that? Yun yung VU. Okay? So, gawin natin parehas, no? A, B, para makita nyo, no? Parehas. Kung A ang style ko, yung VU ay equal lang sa PU minus etong QU, yung resultant nitong QU minus R. Okay, and what is the resultant of that? So, 1632 minus QU times yung area. So, ulitin ko na naman, yung area nun, ito, kung saan siya ito, yung area sa ilalim. Which is ano yan? Ano ba muna dimension yan? So, sukatin na natin dito pa lang. Yung dimension nito is yung 475 plus D. Kasi D over 2 sa ibabaw, D over 2 sa ilalim. Ito naman ay magiging 250 plus D din. Okay, so kumpitin na natin. So, di ba yung D natin 350? So, 475 plus 350, ito ay 825. Ito naman magiging 600. Ayan. Okay? So, therefore, this is 600 by 825. Ayan. So, yun yung magiging VU natin. Kung ang gamit mo na free body diagram is itong nasa loob. No? So, tingnan natin ang value. 1632 minus QU. So, that gives us 1491.75. Okay, kilo newtons. Tingnan natin kung paano naman ko itong pangalawa, ang style. Ito mas madali. Kasi ang VU ay equal lang dun sa resultant netong QU.
And ano ang resultant niya? So, QU times yung area. Yung area ulit, ito. Yan yung area. Area nito sa ilalim. Area na yan. Which is yung area sa ilalim is yung area lang ng buong footing minus yung area ng butas. Okay? Kaya magiging VU ay equal sa QU, area ng footing minus yung area ng butas which is, ito yung 600 by 825. Ayan, ganyan. Okay? So, tingnan natin. That is QU, area ng footing, 2.4 squared minus 0.6 times 0.825. Ayan, same lang. 1491.75. So parehas lang yan. Kaya kayo na bahala. Kung exam ito, sa board exam, pili lang kayo ng isa. Okay? Kung may oras pa, di gawin niyo parehas para siguradong sigurado, di ba? Mapanatag kayo sa problem na to. Okay, so anyway, now that we have the force, we can now calculate the ultimate shear stress. Ano yon? Ultimate, So, VU over BD. Again, itong B na to, length of crack. No? Length of crack. So, 1491.75,000 para maging Newton over yung B, length of crack. Bali, ito. Yung perimeter. No? Ito. So, that is, ano yan? Dalawang ganto plus dalawang ganto. That's effective depth. So, that is 1.495 megapascals. Okay? Or in the choices, that is 1.5. Okay, next, number 3, calculate the maximum ultimate bending moment on the footing if footing slab if the critical section for bending is midway between the column face and the edge of the base plate. So basically, ang sinasabi niya lang dito is nandito yung critical section um, for moment or for bending. Nandito sa mismo. Kasi 'di ba nandito mismo sa face ng support. So 'di ba ito na mismo yung midway between the base plate uh and the wide flange, face of the wide flange. So, again, for number 3, okay, kung magbe-bend man yan, dito mangyayari. Kasi kung dito, pwede naman, kaya lang mas maiksi kasi ito kasi mas mahaba. Kaya di ba pag mas mahaba, mas malaki yung bending moment. Kaya sure tayo na dito mangyayari yung bending. So, ganito siya. Ganyan. Tapos di ba nandito yung soil pressure? Okay, tapos ito yung critical section for bending. So, pwede siya mag-bend ng paganto. Dahil doon sa soil pressure na yun. Okay? So, kailangan mo lang yung bending moment. So, bali, kailangan na lang natin makuha itong distance na to. Tawagin ko na lang na Z. So, yung Z na yan, I think nagawa na natin yan kanina. Di ba 2.4 ito? So, that is just 2.4. Ibawas mo yung width na 250. Tapos divide mo lang ng 2. Yan na yun. So, that's 1.075.
meters. Okay, so therefore, our moment acting here, yung moment na nag-act dyan, no, would be equal to, so di ba QU ito, mumultiply mo pa ng length, di ba may 2.4 doon. So QU times 4 para maging 2.4 para maging kilonewton per meter, no? Para maging kilonewton. Kasi ano to kilopascal to, di ba? Kilonewton per meter squared. Tapos eto, multiply mo nito para maging kilonewton per meter. Tapos kapag naka-kilonewton per meter na siya, so guys, ang titignan lang pala natin dito ha, baka malito. Ito lang. Ito lang, itong natitiran to. No? Wherein ito ay 1.075. Tapos andito yung QU na tinutukoy ko. Okay? Tapos yung 2.4, ito yun. Tapos ang hinahanap natin na moment is yung moment acting on this section. Okay? And how do we compute that? So, kunin lang natin yung moment nitong QU. Okay? So, that's why QU, multiply mo nito, tapos multiply pa natin ito, which is 1.075, para maging kilonewton na siya. Tapos, times moment arm. Di ba ang moment arm yan, gitna, nasa gitna, nandito. Half nitong 1.075, half niyan. Okay, so we have 1.075 over. And that would be 392.91. And that's the answer for number 2. Okay, and that's how we solve this problem.